So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito pag-usapan natin, Kimbo. Teacher Stella Kimbo. At ang Kongreso, kinabahan. Bumaliktad na. Eto, breaking news, na-shock ang Congress. Ang Kongreso. Bumaliktad si Kimbo, natakot kay BP Sara, nilaglag si Tamba. Ano na? Ay naku po, ano na to? Iyan ang sinasabi ko sa inyo. Ano, siguro hindi baka na-realize nila na ginawa tayong puppet ni Tamba. Hanip na Tamba to, ginawa tayong puppet Tapos siya ngayon ng hero Tapos siya yung ngayon, siya yung mahal ng mga taong bayan dahil pinaburan yung OBP budget. Samantalang tayo, banat tayo ng banat, pasama ng pasama yung tingin ng tao sa atin. Na kahit gusto naman talaga natin si Duterte. Ang ika nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Wala sa unahan ng pagsisisi, laging nasa huli. Hindi totoo naman diba? Sino ba napapasama ngayon? Si Tamba ba? Si Marcos ba? Hindi, sila. Yung one-sided na hearing nila kay BP Sara, 17 sila at yung iba pa. Iba pang mga hearing, lahat naman yun, may kita natin, one-sided naman talaga. Kaya ay mga Pilipino, hindi naman tatanga-tanga yan Alam nila kapag ikaw ay neutral or nasa gitnaan ka lang. No, pero obvious na stick to the plan nga, 'di ba? Gago. Stick on your plan. Ano ba 'yun? Basta yun na 'yun. Pag-focus lang tayo sa plano. So eto na nga papanood ko nga sa inyo na di umano ay tawag dito ay na-shock ang Congress. Bumaliktad na si Kimbo. Si Kabeni kaya kailan? Gusto ko si Kabeni yung yung parang magsisi. Kasi ubod ng yabang niya, tsaka si Paduano. Gago! Siyempre, bago natin pala ito simulan don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video. Araw-araw, napakalaking bagay na po yung ginagawa nyo na pag-share sa Facebook or saan man, sa YouTube, saan man. Or sa isend nyo yung video natin sa mga kakilala nyo. Baka mamaya nalilate na sila sa usapang issue ng bayan. Kaya pakishare nyo na kung gusto nyo pang mabuhay ng matagal. Mamaya matrace ko yung mga bahay nyo at kinabukasan di na kayo huminga. Joke lang, tinakot agad no. So ito, panoorin natin. Mga kababayan, matapos ang kaliwaliwanang tila pang-aatake sa mga Duterte, lalong-lalo na sa Vice President na si Sara Duterte, ay tila lumalabas na ang lahat ng tinatagong baho ng mga ilang mambabatas sa Kongreso. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, kung hindi pa nila inatake ang Vice President, hindi nila malalaman ng taong bayan ang mga maluluho di umanong buhay ng mga mambabatas ngayon sa Kongreso. Hindi, totoo naman yun No? Kung hindi, ito talagang napakaganda rin ng nangyari. No? Kasi ito kasi baka sabihin nyo, masaya ka Jay kasi binabanatan si BP Sara. Hindi ako masaya dun. Pero masaya ako, nung binanatan nila si BP Sara, lumabas ang kanilang mga baho. Nalaman ng taong bayan kung sino talaga sila at kung ano ang mga ugali nila. Sa mga nangyayari ngayon sa bawat hearing, lahat, diba? Doon natin nakita na napaka-wak nitong mga to. Napaka-wawalang kwentang mga congressman, congresswoman. Diba? Biruin mo, ikaw ba naman congresswoman ka, nasa hearing, congressman ka, nasa hearing ka, tapos tatanong mo, kumakain ka ba ng hopya? Gago! Saan ka nakita ng ganon, na may klaseng ganon? Ba't ang ganda ng buhok mo? Mga katanungan dun bakit nag-iba ka ng kulay ng buhok? Anong klaseng katanungan yun? O sino yung jowa mo? O bakit mo ginawa si ganito? Diba walang kwenta?
Gago! Kaya nga, etong mga nangyari na to, talagang mas sinasabi ko na sinasabi ko na, napaganda pa nga. Imbis na ano nga dito, ang pinakamasakit dito, ito ang focus nila, ang plano nila, isirain si BP Sara. Pagmukhang masama at kurakot si BP Sara sa taong bayan. Kaso, bumaliktad ho. Gago! No, bumaliktad ho ang nangyari. Sila po, yung plano nila, bumalik sa kanilang lahat. Sa madaling salita, kinarma sila. Yung sinasabi nilang pag gusto nilang pagmukain si BP Sara na masama at kurakot sa taong bayan, pero sila pala talaga yun. At may mga ebidensya pa. Yun yung masama doon, mga kabiyaya, mga kabanateros, no? Kaya sang-ayon ako dito sa sinabi dito sa video na to. Na di umano'y napakalaking halaga ang winawaldas raw nila para lang umano sa relo at iba pang mamahaling gamit na nagkalat ngayon sa mundo ng social media, na ayon pa sa kanila, hindi raw ganyan kalaki ang sahod ng mga mambabatas dito sa Pilipinas. So'y matapos lumabas ang umano'y mga nakakalulang mga mamahaling gamit ng mga ilang mambabatas sa social media at ang mga controversy ang kinasasangkutan ngayon ng ilang kongreso sa pamumuno ni Tamba. At tila huli naman sa sariling bibig ang Marikina representative na si Teacher Stella Gimbo at tila umami na, tila dilaglag na mismo sa kanyang sariling bibig ang speaker na si Tamba. Narito naman ang full reaction video ni Mr. Real Talker na ayon pa sa kanya ay sobrang nakakaawa na raw itong Pilipinas ngayon kasi raw ang mga politiko ay instead na mag-focus raw silang tulungan ang mga Pilipino, ay nakapokus lang daw sila sa pagprotekta sa kanilang ama na si Romualdez. Narito ang full video. Siyempre po, especially kapag na-atake po si Speaker, siya po ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. So, dun din po. Ayun, lumabas na. Lumabas na ang totoo. They are not serving the Filipino people. Tama. They are serving their father. They are serving the King of Crocs. Bistado no? Grabe, sobrang nakakaawa itong Pilipinas. Kasi yung mga politiko, instead na mag-focus silang tulungan ang mga Pilipino, ngayon masakit. Diba saan sila nakapokus ngayon? Diba saan yung kanilang energy? Sa pagprotekta sa kanilang ama na si Romualdez. Unbelievable talaga mga lords. Sa administrasyon lang na to, nagkakaganyan ang House of Representatives. Pansinin nyo mga lords, sa administrasyon lang na to, nagkakaroon ng diba ang gulo-gulo? Hindi mo alam kung ano ba talaga ang mandato nila. Diba? Ngayon ka lang, no? Ngayon lang sa panahon ngayon na yung House of Representatives para na silang naging korte. Diba? Hawak na nila lahat. Hawak na nila sa kanilang mga kamay. Pati DSWD. Pati, diba? Pati yung mga paayuda. Pati, diba kung titingnan mo parang grabe. Tapos, lahat ng mga buhaya, may spotlight, lahat sila nagsasalita. Diba, pero anong nangyari sa inyo? Nang lumabas ang balitang ito, ay Ito naman sinabi ni Mr. Real Talker Punta na talagang naglipa na ho talaga sila doon sa Congress. hindi naman mapigilang madismaya ang marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi po ganyan dapat ang Congress mag-isip. Ngayon sila na mismo ang umamin sa kanilang pinaggagawa dahil ito para kay Romualdez sa 2028 election. Yan mismo sa bibig na nila nang galing. Huling-huli na. O wala bang gagawin Hindi, tsaka ito speaking of pagtatanggol kay Martin Romualdez, the future Prime Minister of the Earth.
Gago! Alam naman natin ha, may video tayo, di umano. Nanggaling to sa bibig ng isang vlogger na sumusuporta kay Romualdez. Na di umano ay si Romualdez ang nagbabayad sa kanila. Di umano po yan ha, di umano. Yung vlogger mismo yung nagsabi, nandyan po yan sa upload natin. Kaya dito sa mga congressman, congresswoman, ay may posibilidad din na talagang hindi ko sinasabing binabayaran sila. Pero yun nga, ang tanong ng taong bayan, saan nanggagaling yung mga pinangbibili nila ng mga mamahaling gamit at relo? Mga sasakyan, di ba? So sa madaling salita, baka may pinapabot or baka may natatanggap tong mga to. Yun yung tanong ng taong bayan. Kaya medyo nakakapagtaka din. Dito ang ibang sangay ng gobyerno para matigil ito. Larong-klaro, betrayal of public trust ang ginagawa ng Kongreso. Aksyon naman dyan, Senate at Judiciary. Aksyon naman, harap-harapan na umaamin na. Hindi ang taong bayan ang kanilang pinagtanggol, kung hindi si Romualdez na. Wow! Depensahan Judy ay niya si Martin Romualdez. Tanong Stella Gimbo, sino ba ang pinakuan mo ng magandang... Ay nga masakit dun Imbis na lagi nilang bukang bibig para sa taong bayan, may malasakit sa taong bayan, may malasakit sa kapwa Pilipino, may puso sa mahihirap, may puso sa kabataan, sa kababaihan. Gago! Anak ng teteng. Tapos bandang huli, kaya nyo lang pala ginagawa yan dahil kay Martin Romualdez lang. Gago! Talagang kahit sinong Pilipino dito sa Pilipinas, baka nga ultimong tiga sa inyo, or yung mga bumoto sa inyo kung sa mang lugar kayo nakadistino, baka nagsisisi na rin ngayon. Kaya pala kayo nandyan kaya naman pala, dahil lang kay Martin Romualdez. Gago! Nakakabobo nga naman yun. Bukas sa lugar mo. At sino ang nagluklok sa'yo sa Congress? Diba ang taong nasasakupan mo? Wow talaga, ang gaba di magsaba. Kay mismo sa bibig mo lumabas yung ube halukay nyo sa Congress. Biglang yaman, biglang customize ang van sa unang tricycle lang na sasakyan. Biglang umiba ang buhay ni Limbo dahil sa kanilang padre di pamilya nga si Tambaloslos. Nakakahiya kayo, may bala ka pang tumakbo sa eleksyon, Gimbo. Agahan mong mga panya. Binoto ka ng mga constituent mo as public servant at mga sahod mo galing sa taxes ng taong bayan. Di mo pala alam ang tungkulin mo bilang public servant. Yung amo mong siniserbisyuhan mo, pareho lang kayong pinapasahod ng taxes ng taong bayan. Ito pa yung pinakamasama. Totoo tong comment na to Kasi dapat tayo yung pagsilbihan nila dahil tayo yung nagpapasahod sa kanila. Diba? Tama. Pero ang nangyayari, ang pinagsisilbihan nila ay yung amo nila. So sino ba yun? Di umano ang amo nila at talagang nanggaling sa bibig ni Kimbo na nasasaktan sila kapag binabanatan daw si Romualdez. So ibig sabihin, yung kahirapan na nakikita nyo sa Pilipinas o sa lugar nyo, hindi kayo nasasaktan. So ibig sabihin, hindi kayo nasasaktan na may mga naghihirap na mga pamilya nyo. Ganun ba yun? Naku po. Kahiya kayo, teacher ka pa naman, maturingan. Alaposte nyo, di madadala yan ni isa. So mas concerned sila sa padre di pamilya kuno nila kahit magnanakaw kaysa bansa at mamamayang Pilipino. Kasi maliit lang ang sweldo na kuha nila mula sa gobyerno. Milyones na kuha nila kay buaya nilang padre di pamilya. Ay wagas sa mga ungas. Grabe yung yung sama ng loob ng mga Pilipino Mga netizen po ito Hindi po ito gawa-gawang kwento lang. Kaya nga, kinukumpas ni Tamba ang congressman kung sino ang dapat bigyan ng pondo at sinong hindi. Sige lang, magpakasasa kayo sa kaba ng bayan. Sigurado pag natapos ng termino ng amo nyong si Bangag, magliliparan kayo palabas ng bansa para magtago. Alam nyo na napapanaginipan ko yan Gago! Papanaginipan ko yan. Lahat daw ng nakita natin dito, lahat ng nang-alipusta ka sa mga Duterte, lahat ng mga tumarantado sa mga Duterte at kung ano-ano pa yung ginawa sa mga Duterte, nung pagtapos ng termino, biglang nagsilayasan. Biglang hindi na nagpakita. Alalahanin nyo, pwedeng-pwede nilang gawin nyo na manirahan sila sa ibang bansa. Kung yung kotse nga, nakabili ng 18 million na kotse with the bulletproof
kayang-kaya nilang gawin eh. Kung nakabili nga si Kimbo ng bag na Hermes na nagkakahalaga ng 4 million eh, nagagawa nila yung pa kayang manirahan sa ibang bansa, aba, napakalupit nun. Gago! At speaking of sasakyan na 18 million na bulletproof na si Benny the Money, may papanood ako sa inyo maya lamang ha. Oo, eto kasi may nakita kasi ako interview. Sabi dito, Rep Benny Abante, bakit ang daming basher ngayon? Gago! Diba? Ibig sabihin, nararamdaman din nila. Unquote. At dahil nga doon, Eto si Banat Bay, no? Ano to? Tinatago ni Kong mga Abante. kababayan, mga kababayan, naglabasan tuloy. Kasi napaka-arrogante Banat Bay nito to, ni Bishop. Pogi ah. Sobrang arrogante ni Bishop. Maraming nagalit. Alam mo naman ng mga netizen, mga Pilipino, pag nagalit siya. Ano Yung to? LB, lumang bag. Oo, napanood na natin. Ito, dito tayo sa live interview ni Benny. Panoorin nyo na lang dun yan kay Banat Bay, ha? Ito. Ay, grabe, oh. Sana all. Wait lang, tingnan natin, ha? Oy, easy. Bakit nga ba maraming basher si Benny? Ito na nga, sinagot niya na nga yung mga basher niya. So, panoorin ho natin. Bilisan lang natin ng konti kasi medyo nakakaantok tong si Benny magsalita. Play. Wag naman. I mean, I hope that they will look at the issues. No, they will not just yung tawag nating blind loyalty na. Wow, loyal the issue. Loyal daw siya sa or loyal the issues. Okay, kasama ba yung hopya doon? Gago! Dahilan sa nagsalita ka laban sa isang tao, bibirahin mo na siya. Oo naman. I mean, let's be more cordial to each other. Wag naman. Kayo malaya kayong bumira kay BP Sara, tapos kami, pag kami yung bumibira sa inyo, bawal na. Gago! Sagutin nyo muna yung mga katanungan ng taong bayan kung saan galing yung mga pinagbibili nyo ng mga ari-arian nyo, yung mga gamit nyo. Tsaka tinatanong din ng taong bayan kung bakit kayo nag-lock ng account nyo. Nag-private. Be educated. Sapagkat kami mga congressmen, Anong be ulit nga, nabubulol ako eh. let's be more cordial to each other and be educated. Sapagkat Be educated daw. So ibig sabihin isa ka ng edukado kapag tinanong mo yung about sa hopya. Galing, no? kami mga congressman, kahit na anong labanan namin yan, pagkatapos niya, magkaibigan pa rin kami. So wala. Hindi naman congressman si BP Sara. Gago! Ang tanong kasi, bakit ang dami mong basher? Walang personalan to. It's just the work that we're doing. No, I have to be. Walang personalan? Wait lang ha. Walang personalan pero kung manghablot ng braso si Paduano, walang personalan. Andun ka nun ah. Andun ka nun dinurudo. Ikaw, isa ka pang ang dumuro-duro kay Marcoleta eh. O to si Paduano, kung pigain yung balikat ni Marcoleta, wagas. Tapos hindi kayo na may personal? Baka sa inyo lang galing yun. Loyal to the institution I belong to. I have to protect the institution I belong to. And I'm in Congress and I have to be faithful to the mandate given to be with the people. See? Pilagalan ko na nga yung video kasi hindi kita maintindihan. Huwag ka kasi English ng English kung hindi mo naman kayang gawin. Gago! Hindi rin namin maintindihan. Gago! Pilipino ka eh. O, ikaw nga, tanungin kita. Katulad nung tinanong mo kay Alice Go. Pilipino ka ba? Ba't English ka na English? Gago! Ngayon, nagkakabulol-bulol ka na, oh. Because I was voted by own constituency to serve in Congress and to be able to fight for what is right. To serve to Congress or serve to Tamba? Gago! Kaya sabi ko naman sa mga supporter ng ating Vice President, wag naman ganun. Kasi ang naapektan din yan, hindi naman ako lang, kundi ang Vice President din eh. You know? Wow, walang pakialam sa inyo si Sara, oy. Gago! Hindi daw naapektuhan, hindi lang naman din daw siya ang naapektuhan or hindi lang din naman daw sila ng mga crocodile ni Tamba. Ang naapektuhan din daw si BP Sara.
Ulol, walang pakialam yun sa inyo. Gago! Pakialam ni BP Sara sa'yo. Sino ka ba? Tsaka bakit maapektuhan si BP Sara? Bakit? Binabanatan ba siya ng supporters niya? Kayo lang naman Kupal ka ba? Ay, sorry. Sorry, Bishop nga pala to. Kalimutan ko. Sorry, ako nga Bante. Sorry. Oh, sorry na. And it would be better for them just to support the Vice President. But, by supporting, they're not supposed to do something against someone that would be critical. Di ba? Pala may mga nagko-comment dito, no? Buti raw nababara nyo o binara nyo si Congressman Marcoleta. Etong vlogger na to, isa din to sa huwag mo akong huwag mo strike hanapin yung bahay mo, hype ka. Gago! Maraming natuwa. Maraming natuwa. Akala ko ba maraming basher? Ulitin natin pakinggan nyo yung sinabi niya. Halatadong scripted, pati ba naman? Congressman Marcoleta. Para maraming natuwa. Ang lakas kasi ng arrive ni Marcoleta Oo. Dati na yung ganyan yung unang sa budget. Di ba proud ka pa nga Tapos sasabihin mo wala lang sa inyo yun. Kasi talagang Oo, babagsak na yung cellphone mo. Anak ng teteng, papunta ka na ng langit. Gago! Hindi ka naman tatanggapin dun Pati ayos ng cellphone mo, maabante. Pababa ng pababa Stella Kilgore, saan napupunta yan? Mawawala ka na. Yun, buti, naayos mo. Gago! Kinabahan ako Ako yung kinabahan Kala ko, ka na hindi ka tatanggapin dun sino ba to? Hindi ka tatanggapin ni San Pedro dun. Dito ka lang daw sa lupa. Gago! Impyerno. Cordial naman siya kay Marcoleta. Tapos sumunod pa si Ungab. Kaya talagang mamaya andyan na si Paduano, no? Kaya doon naman sa aming hearing wala naman akong ibang intention doon kundi malaman sa kanya, you actually rebuking the committee or ano ba talaga gusto mo? I mean, tigilan mo kami sa kaululan mo. Di ko talaga wala. Ilang beses ka nang sinagot, tanong ka pa rin ng tanong. You have the right to defend the Vice President, but not to rebuke the committee that we're not doing what we are supposed to do. I think isa mga defender ni Vice President yung dating Pangulo Dito sa pagdinig ng Committee on Good Government, di ba? Si Gloria Macapagal Arroyo. Yeah. Na, of course, mataas din yung pagtingin sa kanya ng maraming kongresista bilang isang veterano. No? Yes, pero right. Do you think, how big a support is that for the Vice President? And you think tama ba yung pagsuporta nila o yung pag-defend nila sa Vice President dito sa mga punto na nire-raise against her? For instance, yung paggastos ng 125 million in 11 days. Alam mo, sa akin, nung araw pang gustong gawin ng mga makabayan black yan. Hindi lang masyadong pinapansin. Ngayon, syempre, napansin na. The thing is, nagkahiwalay na ang Pangulo sa ang Vice President. Napansin na ng ibang inabin mo din. Mga kaalyado ng Pangulo yan na hindi ka... inamin nga. So, ibig sabihin, inamin na ni Benny Abante na kaalyado ng Pangulo ang Makabayan Black. Gago! Kaya naman pala. So, ngayon, hindi na kami magtataka. Benny. Kaya naman pala din sinangayunan nyo yung request ng Makabayan Black na mapag-usapan niyang yung ni-request nila. Liwanag, ulitin natin Siyempre, napansin na. The thing is, nagkahiwalay na masyadong gustong gawin ng mga Makabayan Black yan. Hindi lang masyadong pinapansin. Ngayon, matagal na daw gustong gawin ng Makabayan Black, okay?
Siyempre, napansin na. Napansin na. Nagkahiwalay na ang Pangulo. Nagkahiwalay na daw ang Pangulo at so ibig sabihin, hindi nyo pala yan halimbawa lang halimbawa na talagang may pagkakamali ang kampo ni BP Sara. So ibig sabihin, hindi nyo pala dapat pag-uusapan yan kung kakampi pa rin ng Marcos si BP Sara, gano'n? So, ibig sabihin, kahit mali na, nakikita nyong mali na, okay lang, basta partido. Ganun ba yun, Ka Benny? Ka Benny, wala akong personal na galit sa'yo. Ako ay nagtatanong lamang bilang isa sa mga simpleng pulubing vlogger na bumoto kay BP Sara. Sa inyo, wala akong pakialam sa inyo. Yun yung tanong ko. So ibig sabihin, kaya pala nyo ginagawa yan ngayon sa Congress dahil nagkahiwalay na, humiwalay na si BP Sara kay Marcos. So kung ano pala, kung magkadikit pa rin, kung magkasangga pa rin pala si Marcos at si Duterte, si BP Sara at si Pangulong Bongbong Marcos, ibig sabihin kahit may mali ng ginagawa, hindi nyo papansinin. Hindi nyo aaksyonan, ganun po ba? Gago! Parang ganun kasi yung pagkakaintindi ko eh. Gago! Ewan ko lang pero nasa comment ng taong bayan yan na nanonood ng mga video natin araw-araw. Abangan nyo na lang. Ang Vice President, napansin na ng ibang mga kaalyado ng Pangulo yan, na hindi kaalyado ng Vice President, siyempre, kinuha na rin nila. Yan. Ito yung matinding katangahan dito. So, ibig sabihin, kahit kapag kaalyado ni Marcos, na kahit wala namang ginagawang mali, yung hindi kaalyado ni Marcos, babatikusin. Gago! Dahil, hindi nga kaalyado. So, dahil kaalyado ni Marcos, yung mga bumabatikos, katulad ng Makabayan Block, ibig sabihin, papabor si Marcos dahil kapartido niya. Dahil kumakampi sa kanya. Butangin na maglipat na lang tayo sa planetang Mars. Gago! Kung ganito nangyayari sa bansa natin. Napakawalang kwenta na nito. Ulitin natin baka sabihin nyo kasi hindi Napansin na hindi lang masyadong pinapansin. Ngayon, siyempre, napansin na, the thing is, nagkahiwalay na ang Pangulo sa ang Vice President. Napansin na ng ibang mga kaalyado ng Pangulo. Doon pa lang siyempre, nagkahiwalay na ang Pangulo at ang Vice President, kaya pinansin na. So, ibig sabihin, ito disclaimer, baka may tanga-tanga dyan na hindi makaintindi. Hindi ko sinasabi na may mali si BP Sara. Ginagawa ko lang sample. Kung sakali man na may pagkakamali talaga ang OBP, at nung panahon na to ay kapartido pa rin or kakampi pa rin ni Marcos Jr. si BP Sara. So ibig sabihin hindi nyo sisitahin yun. So sa madaling salita, sumusunod lang talaga kayo kung ano iutos sa inyo. Ganun ba? Biglang na high blood yung muscle ko dun Gago! Ngayon lumabas na sa bibig ni Ka Benny yan na hindi kaalyado ng Vice President. Kaya nasilip daw ng hindi kaalyado ng Vice President. So kahit balik-balik na rin nyo man, kaalyado man o hindi, hindi pala mali, kahit kaalyado kahit basta kakampi ni Marcos, absuelto. Kaya naman pala. Kaya naman pala, may mga convicted na nakaupo sa Kongreso. Gago! May mga representative na mga nakaupo dyan. At kaya naman pala nandyan pa rin si Franz Castro. At si Paduano na may di umano ay may kaso. At pati na rin ikaw, Ka Benny. Gago! Kaya pala nandyan kayo lahat. Kaya hindi pa rin kayo nakukulong. Hindi, ilabas na natin dito si Ka Benny. Ilabas na natin si Paduano. Si Franz Castro na lang.
Kaya naman pala hindi nakukulong si Franz Castro. Kaya pala hindi natatanggal kasi nga bukod sa napapakinabangan ay talagang kaalyado na pala ng Makabayan Block ang administrasyon ngayon. Gago! Kaya naman pala. Okay. Gago! Tuloy pa natin. Siyempre, kinuha na rin nila yung ganung mga bagay. Sa akin naman, although I will... Dalawang seta, wala kaming pakialam sa paliwanag mo. Ayot ka. Gago! Sige bara, sama mo naman, nagsasalita pa si Kabeni, pinutol mo. Wala nang kwenta yun kasi bubuhatin niya rin naman bangko niya lang doon. Sasabihin niya lang doon, sa akin naman, syempre, bilang congressman at trabaho ko naman yon, talagang kung ano yung talagang kailangan questioning, questioning natin. Pero hindi tayo nagpe-personalan. Gago! Ngayon kitang-kita nyo na, rinig na, hindi pala kitang-kita at rinig nyo na nanggaling mismo sa bunganga ni Benny Abante Damani na kaya pala lang nangyayari ito lahat ngayon dahil tumiwalag na nga si BP Sara at dahil kagustuhan din nito ng mga anti-Duterte, ng mga hindi kapartido ni VP Sara. At dito malinaw na napagtantuho natin na kapag ikaw ay kapartido ng administrasyon, kahit convicted ka, malaya ka. Gago! So ngayon gets na natin. Ganun pala yun. Ang saklap ngayon, no? Tangina. Ang sarap ng buhay ng mga kaalyado. Kaya pala kahit si Kumar, yung dating na dawit sa PDEA leak issue, kahit na may kaso yon na child abuse at kung ano-ano pa, kaya pala malaya pa rin ngayon. At kahit yun sila sa Turo Campo, tsaka si Franz Castro, kaya pala kahit mga convicted na yung mga yan, kahit si Paduano na may di umano ay may dating NPA at may kaso din, at yan si Benny Abante na di umano ay may kaso din na or na-involve siya sa sa PDAP scam na nagkakahalaga ng 189 million, at yung sinabi ni Cassandra Cam na ito ay si Kabeni the Bishop nadawit din sa kasong child abuser. Gago! Kaya ngayon gets na ho natin. Nagaling na ho yan sa bibig nila, hindi yan natin. So ngayon, mga banateros, mga kabiyaya, pakishare ho nitong video na to. Kahit itong clip lamang ho ng video na interview kay Benny. At least malaman ng taong bayan na mismo nanggaling sa congressman o sa kay Kabeni na ganito pala yung kalakaran na ngayon sa ating gobyerno. Na kapag kapartido ka, albswelto ka. Pero kapag hindi ka kapartido kagaya ni BP Sara, yari ka. Gago! So yan, hanggang dito na lang yung video natin mga kabiyaya, mga banateros. Anong maikukomento nyo? Alam ko, nanggigigil kayo ngayon. I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.